Sa isang liblib na probinsya, kung saan ang mga anino ay tila humahaba at bumubulong sa gabi, mayroong isang alamat tungkol sa isang aswang na nangbabaga. Hindi ito basta-bastang aswang, ito ay isang nilalang na may kakayahang magpalit anyo sa isang malaking paniki, at ang kanyang paboritong paraan ng pananakot ay ang pagbaga, ang pagdukot sa mga sanggol sa sinapupunan ng kanilang mga ina. Sa isang maliit na kubo na nakatirek sa gilid ng kagubatan, nakatira si Aling Iska, isang buntis na may takot sa puso. Ang kanyang asawa, si Mang Temyong, ay nagtatrabaho sa bukid mula umaga hanggang gabi, kaya't madalas siyang nag-iisa. Sa tuwing sasapit ang dilim, kinakabahan siya, lalo na't kumakalat ang mga kwento tungkol sa aswang na nangbabaga. Isang gabi, habang nagluluto si Aling Iska ng hapunan, nakarinig siya ng kakaibang kalusko sa labas. Parang may malaking ibon na dumadapo sa kanilang bubong. Kinilabutan siya, sinilip niya ang bintana, ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos, narinig niya ang isang mahinang tunog, parang paghina. Papalapit ito ng papalapit, biglang may isang malaking anino ang dumaan sa bintana. Isang malaking paniki. Nang inig si Aling Iska sa takot, alam niya na ito na ang aswang. Mabilis niyang isinara ang bintana at nagtago sa ilalim ng mesa. Ngunit huli na ang lahat. Naramdaman niya ang isang malamig na hangin na dumampi sa kanyang tiyan. Isang matalim na sakit ang tumusok sa kanyang puso. Napasigaw siya. Kinabukasan, natagpuan si Aling Iska na walang malay sa kanyang kubo. Ang kanyang tiyan ay malaki pa rin, ngunit wala na ang kanyang dinadalang sanggol. Ang aswang na nangbabaga ay nagtagumpay na naman. Simula noon, mas lalong natakot ang mga tao sa probinsya. Bawat buntis ay nagdarasal na sana'y hindi sila ang susunod na biktima ng aswang na nangbabaga. At sa tuwing sasapit ang dilim, maririnig mo ang mga bulong ng takot, at ang mga dasal na pumipigil sa pagdating ng masamang nilalang.